Na ng Espiritu Santo, o dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, napakabuti ng Panginoon, na pinitulunan mo ng gabi ng Lord, dito aksidente, kahit paulan mo, Lord, pinitulunan mo na matuloy ang gawain na ito, patunay ito ng pag-ibig niyo sa bawat isa sa amin. Kaya kami nalito, Lord, kayo nagdala sa amin dito, upang kami tatanggap ng biyaya mula sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na napakabuti. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagbubuhos ng biyaya sa amin. Kaya ngayong gabi, Lord, kami nananampalataya ng bawat isa ay uuwi na may kagalakan at may biyaya na tinanggap mula sa Panginoon. At lalo na, Lord, kagalingan, O Lord. Na Lord, mula sa namin, O Lord, itubahan ang iyong mga salita, nawa makitagos sa puso ng aking mga kapatid, at ito'y sa buhay po namin. At hindi lang po yun, nawa ang kanilang narinig ng mabuting balita, ay bahagi rin po ito sa kanilang mga mahal sa buhay, na wala dito, O Lord. At sa kanilang mga kaibigan, katrabaho, na nakakasalagpuan nila araw-araw, na sila'y makapagayag ng iyong mabuting balita. Ako naman, Lord, na nagagamitin ng gabi bilang mensahero ko, Lord, basbasan mo ang aking lahi. Sa bawang mga salita namin mo, O Lord, ang lalabas sa aking bibig, upang ito po'y marinig ng aking mga kapatid at maunawang po sila. Kaya banal na Espiritu, samahin mo kami, patuloy na tulungan po kami, paglabayan mo kami, gawin mo kami, O Lord, ngayong gabi. At ipagtanggol mo kami, O Lord, sa panunokso sa kanan. At naniniwala ko, Lord, ang gabi ito ay matagumpay dito. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti, na patuloy na ginagabayan kami, hindi mo kami pinababayan. Kaya mga ginagawa kapatid, dahil ninyo ang presensya ng Panginoon sa oras nito, kahit maulan, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos. Diba? Malamig yan, no? Hindi pwede na po kayo umupo. Pero naniwala po makibiyaya yan. Ayan. Yes po. Ako hinikilaw pa ako. Kasi mahina po ako sa lamig. Wala naman po pumaya. Kasi sabi po sa mataba ko. Nung mataba ako, mataba lang sa kanila kahit malamig doon. Di ako hinihinaw. Pero ngayon, dahil kumain na ako, puro kulay na lang. Ayan, hindi na ako nasa lamig. Amen. Wala pa siya, brother. Ayan, okay? So, mga kapatid, unang biyaya po natin, ayan, yung sa Mateo chapter 18, verse 20, kung saan daw may dalawa o tatlo na nagkakakipon dahil sa Panginoon, naroon na makasama po natin. Sino ang biyaya yan? Yung naman mong presensya niya, na hindi ba malamig pa. At naman lamig, mararamdaman ng presensya ni Lord. At pangalawang biyaya, kakain tayo pagkain ng ating kaluluwa. Mateo chapter 4, verse 4, hindi lang sa tinapay, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita, na mumutawi sa bibig ng Panginoon. Pangatlong biyaya, sa bawat marinig natin ang salita ng Diyos, may kagalakan. Yes, there is joy in the Word of God. Kaya kapatid mo, uwi kayo, pero magala. Kasi lang narinig ang salita ng Diyos. Di ba, napakabuti ng Panginoon? Lalo na ngayong gabi, dahil may request, hindi daw. Kaya, ang pinakasakapit ko na lang ay mahimalang pagpapagabi. Amen? Lahat, naniniwala ba kayo na tayo may karamdaman? Yes, lahat tayo may karamdaman, ha? Physical na karamdaman. Gawa natin yan. Kung bakit tayo nagkaroon ng sakit na physical. Bawal ang sobrang matamis. Matamis ka ng matamis. Bawal lang mataba, nababoy, o lahat. Kain pa rin ng kain, chicken, baboy, ang dami, mga junk food, o sakit talaga. Gawa ng tao at sakit ng physical. Diba? O pangalawang sakit na nagmumano ba? Emotional. Wala ka ng pera, nakasimangot ka na.
O, sakit po yun. Kasi yung mag-change yung masaya ko bigla mo wala lang pera, malagpot pa. Sakit po yun. O, di ba? Sinabihan ka lang ng masakit na salita, nabago na yung mood mo, di ba? Na-like ka na, sakit po yun. Opo, sakit yun. Kala di natin, sakit lang. Yung physical na karamdaman lang yung katawan. Yung pag-alog ka lang, ano na po yun, emotional po na karamdaman. At yung pangatlo na karamdaman ay yung may lihim na kasalanan. Yun. Yun po yung spiritual na karamdaman. Na namubuhay ka pa rin sa makasalanan o mamuhay. Alam naman po ninyo, kapag tayo ay patuloy na nagkakasala, hindi nagbabalik ng Lord, iwalay tayo kay Lord. Tama? Kapag iwalay ka kay Lord, ikaw ay patay. Spiritual na kamatay. O, di ba dapat nyo, patay ka na. Buhay ka, naglalakad ka, patay ka na. Spiritual na kamatayan po yun. Kapag tayo patuloy na nagkakasala, okay, ganun na po yung katong klaseng sakit, physical, emotional, at spiritual. Amen. Kaya po rin, may sakit din. Minsan siyempre, puti-puti din ka, kahit pa paano, pag nagsalita. Okay. Magulat din. Pag nagsalita yung nilalait ka, siyempre nakakang ka, di ba? O, emotional na po yun. So, ngayon tama na po tayo, dahil medyo mahaba-haba ito naman natin, sabi na tayo. Pag-igiling pa po tayo, request, hiling daw ako. At ngayon mga kapatid, si Sir Lee ka po rin ng sato po. Amen. Kilala ninyo. Kaya ay pinanalangin na tayo. Ito po ang ating paginilayan po. Kahit po'y tumayo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ni Luman. Naubos ng lahat sa makapagamot ang kanyang kabuhayan. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at humipo sa palawit ng kanyang damit at pagdakay tumigil ang kanyang pagdugo. Nagtanong ngayon si Jesus, sino ang humipo sa akin? Nang walang gumamit, sinabi ni Pedro, Guro, naliligid po kayo at sinisiksik ng mga tao. Ngunit sinabi ni Jesus, may humipo sa akin. Naramdaman kong may bisang lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na hindi pala nalingid ang kanyang ginawa, siya'y nanginginig na lumapit at nagpakirapa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinipo si Jesus at kung paano siya gumaling agad. Sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Pumuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Mga minamatong kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Cristo. Malapang po natin ang mabuting balita. Kasi napupulit mo po. So, sa gospel natin, gumaling ang 12 years na dinudugo na ubus na. Palagi naman yung kung napapakinggan dito, di ba? Dahil yung naririnig, yung gospel pag Sunday, so, gumaling. Pero tayo, hindi sa pamiling sakit, no? Narinig natin ito, medyo minsan nag-aalilangan pa. Pagkakarinig kaya nag-ako ni Lord. Ito sabi niya, mahibo lang yan ang damit. Amen. Kaya po, tatalahayin natin, mahimalang pagpapagaling ng Diyos. Di ba yung babae? Mahimalang pagpapagaling po ng Diyos. Hindi po lang yung damit, laylayan, walang gamot, walang doktor, amen. Walang maintenance, di ba? Instant healing siya, dahil siya'y nanalig. Amen. So, napakalala po ang pananalig po, mga kapatid. Kaya nga yung gospel po natin sa Sunday ay pananampalataya din po. Amen. Yan ang mga ba yung gospel natin. Actually, Sister Lugia na talk Diyan na po kaya kasama ko sa Wednesday na pangalagaan kanyang paksa, pananampalataya. Ayan.
Si Pedro, naglakad sa tubig. Yun ang ating gospel sa Sunday. So, nung nakapokus siya kay Lord, hindi siya lumulubog. Pero nung kinalis ang tingin niya kay Lord, sa alon siya tumingin, lumubog. So, yun po yun, mga kapatid. Kailangan tayo, araw-araw na buhay natin, ang focus natin ay si Lord. Amen. Opo. Para na pala tayo po yun. So, yun po yung sa lugar natin si Pedro. Kaya, akma lang naman po ito, no? Mahimalang pagpapagaling ng Diyos dahil sa pananalig po ng babae. 12 years na tinutugo. Kaya po ang mga himala po ay nagsisilbing patotoo na si Jesus po ay Mesiyas, anak ng Diyos po, at makapangyarihan sa lahat ng papagaling. So ang anak ng Diyos ay ipinadala upang iligtas po ang sangkatuwang tayo po mula sa kasalanan at kapamakan. Kasama na nga rin po yung pagpapagaling ng Panginoon. Diba marami po tayo narinig sa gospel na maraming pinagaling na po ang Panginoong Yesus. Diba? Yung iba nga, hindi natin po nakikita. Umuwi ka na, magaling na yung anak. Isang ketong, yung lumapit din po, no? Pinagaling din po niya. So, naniniwala ka ba na ngayong gabi, pagagaling ka ni Lord? Kung wala pang lahat na naniniwala na pagagaling ka ng Diyos. Amen. Sa pagpalakpak mo pala, gumaling ka na. Yes. Pananalig yan kasi yung babae nga po, naging kulay ng gabi ni Jesus, no? Gumaling, yung pagpalakpak mo, gumaling ka na. Yes. Lagi tayo magtiwala kay Lord, pananampalataya po. Amen. Kaya po mga kapatid, mahimalang pagpapagaling po ng Diyos, ito'y pananampalataya sa Diyos na nagpapagaling ng katawan, damdamin ng kaluluwa. Yun nga po physical na karamdaman yun yung katawan, yung damdamin, yung emotional na karamdaman, at yung kaluluwa, yung spiritual po. Na patuloy na nagkakasala, yun po yung karamdaman ng tao. Pero kapag nagbalilog ka kay Lord, yan, pag-agalingin ka si Lord. Diba, napansin niyo sa gospel, kapag si Lord nagpagaling siya, sabi niya, muwi ka na, ikaw, sinatawag na sa imong kasalanan. Magaling ka na, sinatawag ka na. Kasama yung kapatawaran pagad eh. Kasama nga po yun na ng tao ay nagkakasala. Pero yun, napakabuti po ni Lord, no? Na nag-aaral ng buhay sa krus, kaya nagkaroon ng katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya sa bawat lapit natin, hindi tayo ng tawad, pinatawad tayo ng Panginoon. Pero ikaw, ayaw mo magkatawad. 10 taon yung galit mo, ayaw mo pa rin patawarin. Even ka 20 years, nandiyan sa food. Over my dead body, hindi kita mapatawad. Kaya sige, sabihin mo yan, over my dead body, hindi ka mapatawad. Hindi ka rin mapapatawad. Lahat tayo nagpapasala. Tandaan niyo na, kapag hindi ka nagpatawad na nagkasala sa'yo, hindi mo rin nakamit ang kapatawaran. Diba, kahit yung mga estudyante, kapag may kaaway kayong kaklase at hindi ko pinatawad, hindi rin kayo patatawaran dito. Diba, pinipray ko yung ama namin, kung adult na tayo, di ba natin mauurawain panalangin ng ama namin? Makalagay nga doon patawarin mo sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin. Sa mga nagkasala, sa amin. Pero nagpapatawad ka ba? Bato-bato sa langit ang tama, magpatawad ka. Kalay ka lang yun. Hindi po maganda yung boses ko. Medyo, tinan nyo, kasalanan ng tao sa sakit kinuha. Sa tulad mo lang muli, bakit? Alam na masama yung chocolate, nakita mo yung chocolate, binalat ko ng binalat, ayun, sumakit ka lang ulan ko. Kaya yun. Kasi tigas ang ulo ko, sabi ko sa sarili ko, alam mo na bawal sa yung chocolate yan, may pasalubong ng chocolate, alam ko, kirain ko. Sumakit ko yung lalamunan ko, nauubo. Siyempre magsakit sa lalamunan mo, no? Kasama yung ulo mo rin na sumasakit, no? Kaya kanina medyo masakit, pero may mission tayo kasi everyday, meron akong mission po may prayer meeting. Kahapon galing po ako sa may Pasig, doon, maulan din. Tapos, ano po, nagmamadali ako. Alam niyo po ba, suki ako ng motor, pinagawa ako lagi. Pinagawa ako ng motor. Pero wala naman po siya dyan, wala naman sira, nalupilan ng konti yung plaka, pwede naman diretso. Ano ba, sabi niya, sinisingin niya ako 3,000. Sabi ko, kapatid, 3,000, grabe naman. Nagmamadali lang ako, may prayer meeting ako, late na ako.
Sabi ko, ito naman 3,000. Wala namang lupit yan ah. Sabi ko, di ba? Maya. Sige, 1,500 na lang. Di ba sa kagad ng 1,500? Ang mahal naman, 1,000 na lang. Ayaw pa rin. Sabi ko, sige na na, makonsensya na. 1,500 ilabot ko. Pero 1,500. Lagi po ako na nagbabayad. Sila may kasalanan. Lagi ako nagbabayad. Di ba, nakulog pa nga ako, nagbayad ako. Di ba, tinunda ako ng motor sa sino may kasalanan kapag likod ka din dito sa gitna ng kotse mo. Eh, di ba kasalanan ng motor? Pero kasi may batas kasi ang motor, kapag siyang nagamit mo na, paano lagi yung 4 wheels. O kanaan lagi yung 2 wheels, tama agad yung 4 wheels. Ganyan po yung nangyari sa akin. Kaya nakulong po ako overnight. Criminal case. Criminal ako. Silang bumungga sa akin. Dahil ng kotse ko, mabot ng 50,000. Tapos ako ba yung nagbayad ng 200,000? Pero lang yun, napakabalik po ng Diyos. Yung 200,000, re-report ko kay God. Lord, pag-bishop din naman ako yun. Alam mo, pinabukasan na lang ng kapatid ko na nagbayad ako. Kumita naman siya sa kanyang business, na-junk siya. Pero ako agad yung 200,000. Hindi lang Panginoon. Kapag ikaw pinili niya, hindi niya ko mapapayaan. Sa agad-agad yung kapatid ko na awa sa akin. Binigay niya yung 200,000. Kasi kumita siya ng milyon. O ano na lang yung 200,000. So, walang kwenta sa kanya. Siyempre, kumita siya. Pinakita siya ni Lord, kumita siya. Para ibigay sa akin ni Lord. Oo, ganun ang Diyos. Totoo po yan. Laging ganyan po, no? Di ba, sinir ko din. Yung di pa nakarinig. Di ba, sinir ko din po yung lote namin sa kaita ko na malapit sa Jipolo. Sa Binigtis. Yan. Nag-ahit ko nga si Brother Big eh. Binigyan ko ng mga documents ng titulo, no? Yan, inalok niya. Tama niya yung inalok, pinuntahan niya. Alam, pinuntahan pa niya. Sister, kapangit-pangit na lote mo. Walang pinili doon. Sabi na sa akin. Oo, pero hindi ko pinansin. Kasi hindi naman namin kailangan ng pera kasi noon. Pinibenta lang namin dahil hindi na lang siya makasikaso. Kasi magbabayad ka ng pamilya. Di ba? Magbabayad ka ng association dues. Eh, wala naman nakatira. So, kaya pinibenta namin. Eh, hindi siya. Pinigkasan ka talaga. Sabi ko, Brother Dizzy, ayaw mo na lang kung ayaw talaga. Alam niyo kung kailan nabenta? Kaya parang hindi mo benta-benta. Pandemic time siya nabenta. Totoo po yan. Kasi wala na po kami pera na ubos na. Isipin niyo po 2 years, walang business. Kasi kumakain ka, empleyado ko kumakain, ako yung nagpapakain dahil taga-probinsya sila. So, ako yung asahan nila. Kinaubos po yung cash namin. Nabenta po during pandemic time. Doble pa ang presyo. Ikit pa nga. Sabi ko, Brother Dizzy, ikit 3,000 pwede na. Pabenta lang. Ay naku, kahit 3,000 hindi magigili ko. Alam niyo po ba na benta magkano pandemic time? 8,500. Pandemic. Sabihin si Lord ang bumuha. Pagkakit na. O, hanggang bumalik na ang trabaho. O, diba? Hindi ka pababayaran. Basta ikaw tapat na ligtin. Mula man sa lingkod ako, never na po kami pinabayaran. Amazing! Amazing po talaga. Opo. Kaya pala hindi sa magbenta-benta, hindi mo pandemic. Bebenta pala ni Lord, pandemic. Kaya minsan, no, may prayer tayo, no, hindi natin naguluhan, no? Ano ba yan si Lord? Nagpe-pray naman ako. Kakakakot nga na prayer, may magkakot yan, nagpe-pray ako. Ba't hindi magbibigay yung gusto mo? Or, isipin niyo po, kung nagreklamo ko kay Lord nun, ano ba yan, Lord? Hindi mo mabenta-benta yan. O, sabi ko, ayan ko lang, Brother Lee. O, diba? Si Lord na mismong kumilot. Alam niyo, kaya po ako talagang, grabe yung paglilingkod ko, kahit na kalayo lugar, umuulan o ano, everyday may praising po ako. Hindi ako napapagod dahil po sa araw-araw, may himala po ang Diyos sa buhay. Amen. Amen? Himala po talaga. Iba yung mga alagad. Bakit naging kapag na lingkod yan? May himala eh. Nakita nila yung situation, ba? Talagang pinaguna
si Jesus ay naman Diyos. So, tapos nakita yung pagpapakain niya sa 5,000. Di ba na? So, nanampalataya sila. Diba? Kaya sila, kita niyo po yung paglilingkod nila. Kahit sila ipakain, pinagmamakan, naglilingkod pa rin sila kay Lord. Amen? Kasi nga po doon sa himala na nangyayari sa buhay nila at yung nakikita nila na himala ni Jesus. Ganyan din po ako. Araw-araw may himala po ako. Tinatanggap sa Diyos. Yung po kalakasan ng pangangatawa, himala na po. At mula nung ako naglingkod kay Lord year 2000, never ako nagkasakit. Magkakasakit ako yung nakakawa sa chocolate. Dala ko tsaka ilang beses lang. Kasi minsan, disiplinado ko. Minsan nakakalimutan ko. Sabi ko, sarap ng chocolate na to. Ayan. Tapos, makakalimutan mo kinom ng tubig. Ayan. So, sakit na sa lalamunan. So, walang may disiplina. Yan po mga kapatid. So, nagpapagaling ang Panginoon. Kaya po, tingnan niyo po sa ating doctor. Kalikan po natin yun. Ang babae na din 2 taon ng dinutugo na gumaling matapos mahawakan ang daydayan ng damit ni Jesus. Diba? Kasi nanampalataya siya. Kung di siya nanampalataya ba, mahawakan yung damit ni Jesus, damit lang yun. Ano pong gagawin ng damit niya? Pagagaling niya ako. Pero nanampalataya siya. Damit lang ang mahawakan ko. Nagkagaling na ako. Amen? Sa pananalig. Kaya po, ito'y hindi lang po physical na kagalingan, kundi buong kagalingan po yung katawan niya, damdamin niya, at kaluwan niya, gumaling po. Amen? Kasi siyempre, kapag ikaw, when ang may sakit, emotional, ikramdaman ka rin, di ba? Lumumulit ka, babalisa ka. So, bukod sa katawan mo, dinudugo ka na for 12 years, may sakit ka ba na emotional? Kasi nga, nalulungkot ka, ba't may sakit ka, naubos na yung pera mo, lahat. So, yan po yung lahat ay pinagaling. Yan po, katawan, emotional, damdamin, at kaluluwa. Marami kaya, at huwag po tayo nanghatol na ang kapwa natin, minsan madalas, iniisip natin, kaya siya may sakit kaya makasalanan siya. Huwag na huwag po tayo nakatol. Okay? May purpose po lagi ang Diyos. Kung bakit may karamdaman na pinahintulutan po ng Panginoon. Alam niyo tayo, hindi dapat pumatol. Kundi mag-pray para doon sa may sakit. Ay, tandaan niyo po ha, huwag na huwag niyo nga. Kasi nung tayo po ni Jesus Christ, yung mga kulto, kapag may karamdaman, iisip lang, pinaparusahan ng Diyos. Makasalanan siya. Hindi po laging may panitulog. Mamaya, pagdalo po tayo, kasalakay maunawain nyo, no? Na kung bakit may karamdaman na pinitulugan ng Panginoon. Di ba? Kaya po, so, ito sa ating doctor, marami po sa atin ang nakaranas o nakakakilala ng mga taong tinagaling po ba na nag-share dito sa gitna ng imposibleng kalagayan. Na gumagaling, ito nga po babae, di ba? Gumaling po siya. So, ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng himala. Hindi nagbabago ang kanyang kapangyarihan dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya po, ito, layunin ng mahimalang pagpapagaling. Kailangan nalaman natin anong layunin kung bakit si Lord ay nagpapagaling. So, una, mga kapatid, ito, so, layunin ng mahimalang pagpapagaling, number 1, upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kung walang may karamdaman, sino pagkagaling ni Lord? O, di ba? O, yung may sakit, ang pagkagaling niya. Kaya pinitulutan niya na magkasakit ang tao, pinitulutan, kaya hindi po siya may gawa, ha? Ang kalaban na si Satanas. Okay? Pinitulutan lang po niya upang mahayag ang kanyang kapangyarihan. Kasi kung walang may sakit, ba, sino pagkagaling mo? Ang doktor. Ang doktor. Sino pag-aaral niya? Mga lugit. Diba? Lugi siya. Kung uupa siya ng clinic niya, yan, wala naman palang pagpapagamot kasi walang may sakit. Diba? Ang Diyos ganun din. Upang mahayag ang kanyang kapangyarihan. Yun ang unang layunin. Upang mahayag ang kapangyarihan. Tingnan po natin. Diba sabi sa 1 chapter 9 verse 3, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag. Hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ito yung batang isinilang na bulag.
Tapos tinatanong, guro, sabi ng mga yan, sino may kasalanan? Bakit siya nisigilan na mula? Magulang ba o yung bata? Ano sabi? Wala daw. Hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang makayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya isinilan na bulag Diyos para may pagagaling ni Senor na bulag. Kung wala isinilan na bulag, sino pagagaling niya? Di ba? Kasi nag-mission mo si Jesus, di ba? Kailangan kasi may himala. Dahil yung himala ko, kung kakatagin ng pananampalataya yun. Pero hindi naman po pwede na kaya ka ng palataya dahil sa himala. Mababang quality. Yung mababang yung uri ng pananampalataya mo. Kaya ka lang ng palataya dahil sa himala. Di ba? Pero dito, upang makayag ang kapangyarihan. Unawa naman niya, upang makayag ang kapangyarihan ng Diyos, kaya isinilan na bulag yung bata para makapagaling ng Panginoon. Kaya ito, kapatid, kung may pinagulutan na si Lord, nagkaragahan sa iyo at gumaling ka, nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Amen? Pinagkas na wala kang doktor, gumaling ka. Ang gawin ko yung mga anak ko, nagpahayag naman ang kapangyarihan ng Diyos. Yung anak ko po, yun na, hospital na lang po, nandito siya. Sinalagnan po siya, no? Gabi yun. Tumayo po siya ng 3 o'clock ng madaling araw para mag-CR din. Pag-iisip po, hindi siya. Alam niyo po, pagbalik niya sa bed niya, pumaksak. Kumalagog, isip ako, 3 o'clock ng madaling araw. Alam niyo, naninigas po lang, ha? Naninigas, pero may malay. Naninigas, tapos tuloy lang ang dito. Alam niyo po, ginawa ko pala dahil meron ako laging healing oil na nakanda, no? So, ginawa ko po, binasag ko agad, dito ako sa pray, Lord, hindi mag-imaya ka. Amen? And then yung kamay niya, binasag ko, pala po, talaga ka nito. Tumisigaw ng sakit, parang tusok-tusok daw, nakagit, no? So, tumisigaw siya sa sakit. Alam niyo, parang lang siya nagdahilan. Wala na kaagad. So, kung sabihin, nahiyad na naman ang kapangyarihan ni Lord no sa akin na talagang makapangyarihan ng Lord. Walang gamot, walang doktor, gusto nila ng doktor. Gumaling po siya. O ngayon, magaling na. Lago naman sila kayong dalawang magkapatid. Nasa Japan, kaya natin lang tayo na masyal ng Japan. Kasi, ano na po din, nagtatrabaho na dalaga. So, tapos na sila, nagtatrabaho. Pero na nila yun. So, hindi ko na sila ginagawalan kasi mami matagdak na kami. Kasi syempre, 24 na, 25. Syempre, ilan na. Ayun, patuloy na lang sila. Isa magpupul lang, mami, alis kami. Buka ko na sa ako kaya. Ha? Kayo, hindi ka nagpapaalam ka na ba? Sabi niya. So, last kanina Japan. Sabi, 1 week daw sila. So, pagaling na siya. Sino nagpagaling? Si Lord. Dahil ako tapat na lingkod, yan, sinagagaling. Kaya sa akin po namin na rin tapat na lingkod, alam niyo, hindi niya kailangan ng doktor. Si Lord na lingkod, tapat na lingkod. Pero isang kailangan din, meron din na dadalhin sa doktor. Kasi pinagdabit din Lord ang doktor. Okay? So, number 1 o pangahayag. Kaya ipinakita ni Jesus na ang sakit o ng lalaking bulag ay hindi bunga ng kasalanan, kundi isang pagkakataon upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Okay ba? Kaya, ang mga himalang pagpapagaling po ay patunay ng kapangyarihan po ng Diyos na higit sa lahat po ng kalikasan at sakit. Di ba si Lord, kung kasama yung mga lagat, yung mga bagyo, di ba? Pinagtitin niya yung bagyo dahil sa nahayag ang kanyang kapangyarihan. Bawat himala na ginawa ng Panginoon, nahayag ang kapangyarihan niya na makapangyarihan ng Diyos. So, ipinakita nito na siya ang may hawak ng buhay, ng ibo at kalusugan ng tao. At siya lamang po ang tunay na makapagagaling. Ang doktor po ay instrumento lang ni Lord. Ang nagpagaling ay ang Panginoon Panginoon. Amen? Kaya dapat bago kayo pumunta ng doktor, mag-pray po na kayo kay Lord para bigyan kayo ng doktor na ang sa inyo. Amen?
Kasi kailangan din po yung doktor instrumento po. Pangalawang layunin ng maniwalang pagpapalalim ni Lord upang mapalalim ang pananampalataya ng tao. Di ba kung gumaling ka, kapag yung pananampalataya mo, magsiwala ka kay Lord, pinagaling ko, at saka ka na maglilingkod. Kasi may nakita kang himala. Amen. So yung pulo ng kapatid. Kaya nagpapagaling ang Panginoon upang mapalalim ang pananampalataya ng tao. Kaya nasabi nga sa Marcos, chapter 2, verse 3, tumayo nga ang paralitiko, kaagad nitong binuhat ang kanyang higaan at umalis habang ang lahat naman ay naroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailanman hindi pa kami nakakita ng ganito. Sige niyo po, kung bumalik, ang ginawa nila, nagpuri sa Diyos. Amen. Kaya nga ako nga rin po, patuloy na naglilingkod. Kaya sa araw-araw na himala ko na ginagawa ng pagpapagaling sa mga anak ko, sa ako, hindi mo lang nagkakasakit kasi matakan daw yung katawag ko. Para daw paakal. Totoo po, in 2000, never ako nandun ng hospital. Never ako nagkasakit. Hali na lang yung sa lalamunan lang. Pero hindi lang, bukas wala na. Kasi alam ko na lamutin, mas talabat ka, di ba malilit na tubig, o wala na bukas. Kaya huwag lang matigas sa ulo, huwag mag-chocolate. Pag mag-chocolate kayo, warm water ka agad para maalis na lalamunan. Pero nakakapagtok pa ako, alam niyo pa ang nagtutok ko. So, himala, di ba? Kaya dahil po sa himala, namangha ang mga tao at nagpuli sa Diyos. Di ba kayo rin, kapag pinagaling ka ni Lord, kung hinilingkod ka na, kaya kapag magaling ka na, makakalimot ka na. Pero gano'n, nakakalimot niya, hindi na bumabalik sa bawal kasi magaling siya. Parang ganito, meron, Lord, sana magkatrabaho ko. Diba? Makita ng prayer meeting, lagi. Kasi pinipray niya magkatrabaho. Paano binigyan siya ni Lord ng trabaho? Ano nangyari? Ay, hindi na ako makapit ng prayer meeting kasi kami yung overtime. Oo, pala yung overtime namin. Nawala sa na-walking. Ngayon, ang nangyari sa kanya, pag nag-travel siya, na-accidente sa motor. Pumalik sa na-walking. Hindi ko papapaluin ni Lord eh. Kasi ganyan po, magpupundisyon ni Lord eh, no? Kaya po mga kapatid, na ang mga makasaksi at makaranas ng gagaling ay higit na sumampalataya kay Kristo. Kaya yun po yung layunin ni Lord doon sa pagpapagaling po. Kaya po sa pamagitan ng mga himala, napapatibay ang pananampalataya ng mga naniniwala sa Kanya, sa Diyos po. Nakikita nila ang Kanyang awa at kapangyarihan. Kaya mas lalo silang nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Ako po, dahil araw-araw na himala ko, talagang nagsisigap po ako na mga sunod po sa Diyos. Tumagal na ang pananampalataya ko, nagsisikat na makasulod sa Diyos at naglilingkod. Amen. Okay, so pangatlo, dahil din ang maniwalang pagpapagaling ni Lord upang ipakita ang kanyang gawa at pagmamahal. So kaya pala nagpapagaling si Lord na siya pala yung mapagmahal na Diyos at mahabagin. Amen? Hindi niya matiis ang pagkikirap mo. Nahabag siya. Kaya karagaling siya. Amen? So, kaya sabi nga po sa Mateo chapter 14, verse 12, nakita niya napakaraming tao yun. Nahabag siya sa kanila. Kaya pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Amen? Di ba kung ipila nila kay Lord? No? Pinagaling niya. Pinahabag siya. Dahil mapagmahal siya. Amen? Para magulang. Diba? Yung anak niya na may sakit. Oh? So, pati siya nalulungkot, di ba? Nahabag sa anak niya, di ba? So, ganun din po si Lord. Kaya po, ang pagpapagaling ay pagpapahayag ng mapagmalasakit sa puso ng Diyos. Kaya po, ipinapakita po ng Panginoon ang kanyang malasakit sa mga tao na dihirap at may sakit. Ang pagpapagaling po ay isang anyo ng kanyang pagmamahal
at habang po sa tao. Amen. Kaya pang-apat, layunin ng mahimalang pagpapagaling upang ikayatin ang pagsisisi at pagbabalik loob. Tingnan niyo po, ang dating nagkasakit tapos nagbabalik loob sa Diyos. Umakasya na ng prayer meeting. Di ba? Ano po yun? Amen. So, kapag pinagaling, na atin na siya sa prayer meeting. Kaya lang kapag po sa nagyan naman, kapag talagang magaling na, abay, wala na ulit. Natusto. Kaya po. So, kaya nagpapagaling ang Panginoon upang ikayakin ang pagsisisi at pagbabalik loob. Kasi nga po, kadalasan sa sakit ko ay dahil sa kasalanan. Kaya, so, sabi niya sa 1 chapter 5, kasi, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan, at baka masahod pa riyan ang mangyari sa iyo. Amen? So, pinagaling na, no? Kaya, huwag na gumawa ng kasalanan. Kasi kasalanan na ako, kapatid, ay sanay ng sakit. Tingnan niyo po, sa tapo, pag-ibig sa umaga, relax na. Sigarin niyo pa, ano sabihin niyo yun? Pagkakasakit, dahil sa kasalanan niyo. Diba? Kapatid. So, meron din po na trabaho niya. Diba? Hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pag sinabing hindi ka kalooban ng Diyos, maaaring pinili sa katawan. Ano nangyayari? Pagkasakit ng Diyos. Diba? O virus, so, yun po, kapagay sa kasalanan. So, ano? Kaya, pagdadaling ka ng Diyos kapatid. Kaya, huwag nang gumawa ng kasalanan. Kaya po, ang himala ng kagalingan ay panawagan sa pagbabagong buhay at pagtalikod sa kasalanan. Kaya marami na pinagaling ng Panginoon na himala, no? Nang balik-ulog sila kayo. Katulad ng program sa Banyo. Amen? No? Patuloy na siya noon ang daan yung other woman. Eh, nagkasakit ng prostate na siya. Ngayon, nanahimik sa bahay. Sa bahay lang. Samantalang natin yung mga gilat ko dyan. Alis siya. So, may maintenance ng mga gamot. So, ang mahal ng gamot na po, dahil sa sakit niya, ano nila nakinig sa bahay. Sige po yung i-inject sa kanya, 12,700 every 3 months. Then yung gamot niya, monthly, 26,000. Yung tablet na po. Para, ang ginagawa lang, maintenance lang po. Para yung cancer, tulog lang. Itigil mo ang gamot, ay lalong dadami. Kaya, sabi lang, siyempre ito lang ang maintenance. I-maintain ko lang yung cancer. Tulog, pinatutulog ko sa buhay ng cancer. Pinatutulog ko. Sa mamahaling gamot, kasi cancer na ako. So, pagpapitulog nila, nasisimpan na siya. At hindi mo mamasin pa yan. Ngayon, ito yung Sunday, magsisimpan na. So, diba? So, dahil sa pakita na, kasi pakanda niya, tumaling po eh. Kasi nakasapin mo eh. Dahil sa pagod niya. Ewan ko po sa pagod niya. Iba po, nakakaisip na niya ng sabi niya na nabalik na po niya na out of order yung kanyang isip. Kaya, ang nangyari, masip na po ako ng sinakay na po. Kasi nangingi siya ng gamot dahil gusto makatulog. Gusto niya inumin niya lahat ng gamot niya. Eh, siyempre, hindi ko naman ibibigay. Dahil kapag pinili ko naman kayo, sinakay niya ako. Ayaw ibigay? Sige. Sinakay niya ako. Hindi na nagulong ako. Kung di matay ka ako ngayon, wala ba ako namatay ka ako? Pero hindi nilulog ni Lord. Tinangawakan ko yan eh. Tinangawakan ko yung sinasabi ni Brother D. Sincerely, hindi ka mamamatay kung hindi talaga ni Lord. O sige. Sabi ko, ayan na pangahawakan ko yan. Kaya wala natin takot. Sa anin ka na ko, kung hindi daw ako mamamatay, ako mamatay. Yan sabi ni Brother D. Totoo naman. Kasi si Lord naman, ang may pahintulot kapag tayo ay kukunin na. Kasi nakakaalam kung kailan tayo mamamatay.
So, kaya po panglima, layunin ng mga himalang pagkakagal upang pasimulan ang bagong buhay at misyon, mag-mission ka. Kasi pala naman sa kanila, gagaling ka, di ba? Mag-mission ka na ngayon. Di ba? Nag-preacher, di ba? Nag-lumalayan ang mga balita, di ba? Okay. Kaya po, Marcos chapter 5, verse 19. Uwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. Amen. So, pinagaling po siya. So, sa Biblia po, ipinakita ni Jesus ang kanyang misyon na dalhin ang kaligtasan, kagaling ng buhay sa krus, kagalingan at pag-asa sa lahat ng tao. So, ang mga himala ay bahagi ng kanyang gawain upang ipakita ang kaharian ng Diyos sa lupa. Amen. Dahil ang Diyos ay mapaghimala, kaya pinaghimala, di ba? Ipakita ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sino ang tao makakagawa ng mga himala na patay na, ubuhay? Wala. Si Lord lang, di ba? Patay na sila sa mo, hindi mong nabuhay. Amen. So, nakakayat ang kapangyarihan ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Kaya sa bawat himala na gawin ng Panginoon, ay may lahi po. Kaya yun pinakalaki natin. Kaya ang kagalingan ay simula ng bagong misyon, marami po na pinadamalitan ng misyon na pinagula. Yeah. So, ang maging katotoo ng kabutihan ng Diyos. Lagi na sila sinilod. Pinagaling ako ni Lord. Yeah. Kaya ako naglilingkod na kay Lord. Diba? So, yun ang layunin. Kaya bakit may mahimalang pagkakabili. So, kung ikaw magagaling na ni Lord, ngayong gabi, amen, huwag ka nang kawawala sa bawa. Amen. Makagaling ka na, yan. Gusto mo sa bawa, kasi malakas ka na. Tapos kapag huwag ka na kalabawin ko. Amen. Kaya po, eto mga kapatid. So, ito po yung lima. Kung bakit, no? Layunin po ng mahimalang pagpapagaling ng Diyos. Ito, alamin po natin yung malawag na kayo ng mahimalang pagpapagaling. Kanina na binalahan mo na dito. Ito po, yung ang kagalingan ay iniaalok po ni Jesus ay hindi limitado sa physical na katawan, kundi umahabot sa ating damdamin, emotional at kaluluwa. Kaya nanabot tatlo na sinabi ko. Tingnan nyo sa kahiwalang pagpapagaling ng Panginoon, yung physical na katawan na nagkakapakit na kasalanan din natin. Then, yung emotional o damdamin, yung kaluluwa, lahat naman kasalanan natin, pinagtulutan lang ng Panginoon. Ginawa po sa lahat. Upang ipakita kay Satanas na siya ang makapangyarihan. Amen. Si Satanas ang kapwa. Pero, si Lord ka rin po ang mag-ibig. Amen. Diba? Kaya po kapag sinabing pagpapagaling, kadalasan iniisip ay physical healing, cancer, lagnat, sakit sa katawan. Hindi na iniisip po natin, no? Hindi natin alam yung emotional. Pero maraming tao po ang malusog ang katawan, pero wasak ang damdamin. Diba? Yung iniwan ng asawa, araw-araw umiiyak, wasak. Wasak pa lang ang diba? Patay ang loob niya at naliligaw ang kaluluwa dahil sa kasalanan. Di ba talaga yung nakita ng malakas na nag-gym pa yan, di ba? Macho pa, ganda ng katawan, pero may kasakit, spiritual. Patuloy na nagkakaroon. Di ba? Hindi lang po katawan. Kung patuloy na nagkakasala ka, may sakit ka. Spiritual na karapatan. Pag sinabi spiritual, wala ka kay Lord. Ang buhay mo wala. Patuloy na nagkakasala ka. Amen? So, si Jesus po ay dumating hindi lang para magpagaling ng karamdaman, kundi upang ibalik ang kabuwang kagalingan po ng tao. Yung emotional at saka yung spiritual na kagalingan. Amen? Napakalaga yun. Magaling ka na. Magaling ka katawan mo lahat. Pero yung karamdaman ka ng spiritual. Ay, mapapasaikiyan mo ka. Okay lang na may sakit ka, kamangatawan, hindi ka na nagkakasala, diba? Magbalik ka kay Lord. Magbalik Lord ka na kay Lord. Sabi, si Pablo, ito may sakit eh. Pero matuloy ka rin po siya. Doon sa Panginoon. So, mga kalit, ito po yung malawak na ngayon ng manimalang pagpapagaling ng physical na pagpapagaling ng Panginoon. Ito po
po hindi malapit sa katawan, no? Yung gumagaling po siya. Kaya nga po, tignan niyo po, tama? Ito po, sa gospel natin, yung babaeng dinudulo, di ba? Sinabi sa kanila yung anak, sinagaling ka rin yung pananalig sa akin, kung ka na ipanatan mo ang iyong kalooban. So, physical na kagalingan po. Okay? Yung kekongit na sinagaling, di ba? Sa Matthew chapter 8, verse 2, hindi po siya Jesus at sinabi, hindi ko gumaling ba at tabrakay na wala ang kanyang keto. Hindi po kekongit, wala pang gabot noon, pero sinabi ng Lord, hindi ko na gumaling siya. Gumaling siya. So, wala po yung posible sa kanya. Pagkakon niya yan, patuwala ko. So, sa pananampalataya, ang physical na himala ay nagiging posible kay Lord. Ang Diyos ay may kapagyarihan ng pagaling. Ngunit hindi laging ayon po sa gusto nating paraan o panahon. Laging ayon sa kanyang kalooban. Meron siya pinagagaling ka agad-agad, kaya si Lord naman ang nakakaalam kung bakit niya pinagaling ka agad-agad. Dahil ang kaisipan ni Lord, iba sa kaisipan natin. Ang pamamaraan ng Diyos, iba sa pamamaraan natin. Amen? So, ayon sa panahon ni Lord kung kailan pagagalingin ang physical na karamdaman. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Amen? Kaya huwag tayo magreklamo kung matitito tayo, pero may karamdaman pa rin, akin ng praise, may karamdaman pa rin, hindi ko tayo gumagaling. Huwag lang mawala ng pag-asa. May purpose ni Lord. Kasi baka mamaya pag pinagaling ka, kaagad, kung wala kang nagawa, Lord. Oo. Diba? O, ato na lang ng puro alak. Pag-isip sa umagang alak sa ganilo. Okay. Dumapit sa kay Lord, pinagaling. No? Kapag bumalik ka, agad sa paglalasing, maliligan yun. Pero naman, okay, nagkasakit sa katawan, hindi ko na pinagaling ni Lord kasi baka bumalik din sa natin. Okay, pagpas natin, di ba pinag-isipan ni Lord, hindi natin alam yun. Kasi siya lang po nakakaalam kung ano yung kabubuti natin. Tayo ba alam natin yung kabubuti natin? Hindi mo madaling na alam natin. Hindi ba, akala nila mabuti makipag-living sa kayaman na lalaki o yung asawa. Kasi gagamit pera niya. Yun para sa kanya mabuti. Kay Lord ba mabuti? Hindi. Kasi nagkakasakit ka ng spiritual na karamdaman. Diba? Kasi meron ka, yung trabaho. O, para kumita ng malaking pera, magbenta ng drug. Para sa kanya, okay yung kasi maraming pera. Para kay Lord, okay na yun. Magbenta ka ng drug. Hindi, diba? So, hindi natin alam po, no? Ang kabubuti natin, paano Diyos lang po ang nakakaalam. May kabubuti natin, kailangan tayo mag-pray sa kanila. Yes, sabi natin, Lord, tama kayo gagawin ko, Lord. Sabihin naman yung ako pa ng Espiritu. Ako naman po ako pag may ng Espiritu na, Lord, ang gagawin ko, Lord. Tuma naman yung ako, Lord. Hindi yung ako kami ng Espiritu. Kung gusto ka muna kay Lord, dahil si Lord ay makapangyarihan, alam niya kung mabuti yun ang hinihili mo. Amen? Hindi ba nangingi ng ano? Lord, hindi mo lang pagkasasakyan. Kailangan namin, ang tanong, may parking ka ba? Nangingi ko, sige Lord, wala kang parking. Kasi alam niya, wala kang parking. Masasakit mababagdak lang yun. Pagagasgas lang, sayang lang. Kaya bago ko hindi ng kote, magkakaroon ko na ng parking. Para nag-ring of Lord ng kote. O di ba ngayon tayo sa kami yung kote? Di ba sa nabagasgas lang? Nagalo. So, dapat asilitin. Okay, so, ito physical yung pangalawa. Ito emotional na pagkakagaling. Simala sa pagdaman ko. Yan, okay. Kaya nasabi sa awit 34, tumutulong siya sa nagsisimhayo ang walang pag-asa hindi diniligo. So, kapag ikaw ay mananampalataya at nagkakalamahati ka, yan, tinutulungan ka naman. Amen? Hindi ka niya papapaya. Dito yung emotional na kagaling. Kamatayan ka, diba? Mananampalataya ka. Focus ka sa Lord, diba? Hindi ka magreklamo kay Lord. Bakit nakaka-idol ko? Bata ka. Yan. Ikaw kaya mo lang siya. Para yung emotional na galing. Kasi kapag
nagre-reklamo ka kay Lord, yan, may emotional ka na. Kaya po, ibabili sila ng natutunan. So, pangatlo, ito, spiritual na pagpapagaling, yung malanggo sa kanya. So, ito po yung tatlo, karamdaman ng tao. Okay? Physical na pagpapagaling, yung himala sa katawan, emotional na pagpapagaling, yung himala sa damdamin ko, yung mga nalulungkot, yung nagagalit, yan, yung karamdaman. Kasi kung kayo nagagalit, karamdaman yan, emotional. Tingnan niyo po, kapag nag-battle ko na sinasabihin. Sakit yun. Nanay ko, kung walang pera, noon yung buhay ko siya. Lagi lang sumama sa pera ng pera. Pero bigyan ko niya ng pera, hinitin niya. Pagagaling na. Dito. O, spiritual na pagpapagaling, yung malas ng malulo. Eh, sabi nga sa Matthew chapter 9, dinala sa kanya ng ilang tao ang ilang sabuto kanina. Para itugong nakarami sa ila na nakita niya Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa kalungko, anak, lakasan mo yung loob, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. So kaya pala nagkaroon ng karamdaman mo ito. Kaya nga po kasalanan. Ito yung spiritual na pagpapagaling. Hindi lang yung pagiging parasito niya, kundi pati yung spiritual na karamdaman niya ay pinagaling. Dahil pangsalanan yung parasito. No? Pag sinabi nila na, muli niya na pinatawad ko, sabihin niya sa hindi na kanyang karamdaman ay dahil sa kanyang spiritual na karamdaman. So, mga kapatid, hindi po, ito na po, ngayon, ito na, magandang gawin. Mahalaga po ito, 50 minutes. Okay, pag meron ako, 50 minutes na, kaya ito even, 30 minutes healing. Ano ba sa kita? Okay po yun? Okay, ito ang gagawin mo. At nalaman mo, tatlong klaseng karamdaman. Okay? Na nagpapagaling si Lord. Hindi mahibalang pagpapagaling. Ngayon, gagawin ka. Ano-ano ang mga hakbang tungo sa bubong kagalingan mo. Ayan. So, may gano'n ka. Number 1, ito po. Ayan. Paglapit sa Diyos, sa panalangin. Mahalaga po yan. Pray ka. Bago pumunta sa doktor, mag-pray ka muna. Ayan. Na bigyan ka ng doktor. No? Kasi may magiging instrumento para gumaling ka. Ngayon, kung sa bahay ka lang, wala kang pang-hospital, bakit ka lang, pray ka kayo. Kasi meron po ngayon. So, wala ka lang ang pera. Amen. Sa susunod gumawa po ako ng topic yung malubhang karamdaman. Naniniwala po ba yun? Na minsan, sanhirin po tayo sa malubhang karamdaman ng ating kapwa. Bahagin lang ito. May lalapit sa atin, humingi ng tulong, pang-pagabot. Diba? Yan na lang tayo, hindi natin siya tinutulungan. Diba? So, lumulubhang karamdaman niya dahil walang gustong tumulong sa kanya. Amen? So, kaya ang malubhang karamdaman. Kaya kapag may lalapit po sa akin, ako ganyan po ako. Pag may lalapit sa akin, karamdaman talaga yung tinutulong. Inaalam ko po kanya, tinutulong ko po kanya. Kasi kapag hindi na tinutulong, dulong na ang kanyang karamdaman. Hindi siya makagaling ng gamot. Ayaw mo. Kaya, pag-iisip mo na ito tayo ng kagalingan ng ating kapwa. Naalala ko po si tatay ko, no? Ang tatay ko, balik po niya talaga. Happy ka. Kahit sabi na, sa probinsya na ako ang magtutuloy na, may kakatok po sa aming bahay. Si tatay na po, kakawin niya mo, hindi na din ang katawan niya. Nakapayat lang po. Pero healthy po siya, no? Yan, kakatok. Mariano po, pangalan niya, pero ano na lang. Ano? Yung anak ko, namumulit ang lagnat, dali sa hospital, wala kong pera. Wala kong si Papa kayo tinutulog. Ano po sa high school? Si Papa kayo tinutulog. Lagnat na pa rin niya. Nakashort lang. Kung hindi ba ulit niya, saka kaya sa kanya niya. Dadalhin mo niya sa hospital. Siya lang ang baba. Pupunin na tayo. Kaya po sa kami, pinagpapalakan niya. Alam niyo po ba kami sa po ang kapatid? Ako na po rin sa previous po. Siya po kami. Walang admira po sa amin. Walang dumanas ang hirap po sa amin siya. Kahit walang trabaho yung isa, tinutulungan po namin. Nagtutulungan po kami. Kapag wala yung isa namin kapatid, bibigyan ng mahal tulong. At tulad ko pala ng kuya ko,
Siya yung pinaka-black sheep. Pero kasi sa pamilya meron ka na. Wala siyang trabaho. Pero kasi siya nakakal. Kasi, nag-uusap kami mga kapatid, tutulungan namin kasi magpapakakal. Kung asawa niya talaga ng anak, hindi niya dinadala sa hospital, yung isang kapatid ang nagbabayad sa mga anak. Ganun po kami. Pag gusto mo mag-igaw siya, lalapit, hindi na po na tutulong. Kaya wala po na yung sabi niyo. Saka business yung po ang lalaki. Pinagpala ko lang. Dahil po sa kabalitan ng mga magulang, nakita ko po si nanay. Si nanay, may business po kami rice mill. Benta ng bigas. No? Pagdating ng gabi, ang dami nakakita na uutan ng pangkain ng mga anak. Alam mo kung hindi uutan na yun? Galing sa buka, tonggi. Pero si nanay hindi niya matigis. Kung kami sa sinabi niya, ang anak ko, hindi pa kumakain. Hindi bigyan ni nanay. Ang bilang. Ang bilang para malala. Kinausap ko naman yun. Ito lang yun. Kaya ako, sabi ko na natin, wala kumakain. Pero po si nanay. Kaya naman po ang sabi ng sinahan ng Diyos. Ang pagkakas ko matilis. Ang gano'n na ako-akuan sa pagpapalala. Nagpapalala ko yun. Ito po yan. Kaya ko na po ang blessing to you sa aking mga makalimutan siya sa buhay. Hindi sa pag-iipon ko sa matay na nasa school. School mo so, paglapit sa Diyos, ito na lang po, ha? Nagsabi na ako sa pagkawad sa pagkawad ang pagkakalimit at pagkakalimit ang may sakit dahil sa kanilang may pananampalataya. Kaya ikaw yan, boy, pananampalataya ang nagkakalit ka. Kahit mabala ka, hindi ka nakakalit, kahit wala ka, pananampalataya ang nagkakalit ka. Kasi pinagalit na ni Lord, una, emotional, pinagalit na ni Lord, spiritual pinagalit na ni Lord. Pinagalit ng physical, nakakalit na, pinagalit lang natin. So, kung sabihin, ito po, yung ating palalangin. Kasi tatlo na ako yung paramdaman na yan. Pag wala pa yung physical, pinagaling ka naman emotional, pinagaling ka naman spiritual. Amen? Kaya na po ba? Kaya po, isang lagi sa kanina. Kaya po, ang panalangin ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung saan pinapahayag natin ang ating mga pangangailangan, yung ninayin po natin ang pananampalataya. Sa pagkagitan ng panalangin, tayo ay nagpapakumbaba at nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at awa. Kung yung panalangin ng kapatid, kung nagtitiwala tayo sa Diyos ko, ang kainsin na panalangin ay may kakayang baguhin ang ating puso at isipan. Ito ay nagbulang ng ating puso sa Espiritu Santo na nagbibigay daan sa paggaling ng spiritual at physical ko. Amen? Kaya po, ang panalangin ng tao na tuwid ay makapangyari at mabisa. I-alay sa kanya ang ating mga sulat sa ating mga dami. Kaya ito po may sakit. Tawagin lang yung mga elder. Ipag-pray yung sakit. Okay. So, pangalawa, pananampalataya sa kapangyarihan ni Jesus po. Pananampalataya ka na makapangyarihan po Jesus. Ito yung gagawin mo hakbang, ha? Huwag ka magalinlangan. Katulad ni Pedro, magalinlangan kaya lulubog siya. Pero yung nakapigil po siya, pananampalataya siya. Pero kung sa alon, ayun, magalinlangan, lulubog. Kaya, pananampalataya sa kapangyarihan ni Jesus. Pananampalataya ka na makapangyarihan ni Jesus. Kung delay pa ng kagalingan, pananampalataya ka pa rin. Amen sa Diyos. Kasi in God's time, may panahon po si Lord. Amen. Kasi may purpose lagi po si Lord. Tayo, hindi yung power natin eh. Si Lord ang nakakaalam kung kanya tayo pagagalingin. Amen. So, kaya nga po sabi sa Lucas chapter 1 verse 7, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Naliwala na ba dyan po kami? Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Kaya magpagalingin. Amen. Pananampalataya ka lang sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kung wala ka, ulitin mo, kung wala ka, pananampalataya ka pa rin. Amen. Magtiwala ka pa rin kahit wala ka. Amen. Nakagaling ka, o
Mag-pray ka lagi, attend ka ng prayer meeting, habang nag-iisip ka ng gagawin. Amen. Okay po. Kaya nagpalataya tayo siya ay makapangyarihan. Nagpapagaling ng katawan, ng dami ng kaluluwa. Pangatlo, tanggapin ang kalooban ng Diyos kahit hindi agad magkagalingan. Dapat lagi tayo tanggapin yung kalooban ni Lord. Tulad na yan. Siyang masusunod. Dahil siya'y makapangyarihan niya, siya yung nila sa atin. Tayo ay dapat sumunod lang at mag-pray sa Kanya. Yun lang po. Hindi magreklamo ka na magreklamo kay Lord. Bakit Lord? Wala pa yung kagalingan mo. May lupod ang masusunod. Wait ka lang. At hindi natutulugan niya, di ba? Aawin ka. Natutulog ba ang Diyos? Kahit kailan di ko natutulog sila. Narinig yung panalangin mo. Hindi pa lang panahon. Okay? Kaya po, tanggapin ang kalooban ng Diyos at kalooban ng Lord. Pag-aaling ka, hindi ka pag-aaling o tanggapin mo ito. Dahil maganda ito. Hindi mo tinanggap sa kagalingan, maganda yun ang layo ng Panginoon. Diba? So, sabi nga si Carlo Corinto chapter 12, verse 9. Kaya buong dala na ipagmamapuhi ko ang aking kahinaan upang palakasin ako na tumangyari sa Kristo. Ito sabi ni Pablo, ang kapatid, na dyan yung sakit. Pero sabi niya, buong dala na ipagmamapuhi ko ang aking kahinaan. Kung tayo na yung mahina siya, hindi sinagreklamo kundi ipagmamapuhi ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag mahina ka, ayun, kapag patuloy ka pa rin sa ating Panginoon, pinalalakas ka ng Diyos. Sa kabila ng karamdaman mo. Amen? So, nakakaya yung kapangyarihan ko ng Diyos. Kaya, magtiwala ka lang po. Tanggapin ang kalooban ng Diyos dahil hindi agad ang kagaling. Diba? Minsan hindi agad physical po ang kagalingan. Pero may mas malaking na layunin po ang Diyos kung bakit hindi pa pinagagaling physically. Lagi may layunin. Dapat lagi tayo nakapokus doon. Magtiwala tayo sa layunin po ng Diyos. Hindi lang talaga pala tayo, magtiwala po tayo sa layunin niya. Okay? In God's time. So, pag-apat, pag-awin sa kasalanan at pagsisisi, yan ang hambak tungo sa buong kagalingan po. Then, pag-awin sa kasalanan, mag-confess ka, kung dahil sa paari, yan, mag-pisan ka, at pagsisiyan ng kasalanan sa kaligdan ng ito. Kaya masabi sa unang 1 chapter 1 verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, masa natin ipatatawad sa ating ng Diyos ang mga ito at nililisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuloy. Sipili ko, kapag tayo hindi natawad kay Lord, patatawarin po tayo. Kapag pinatawad tayo, pinagaling ka spiritually nakagaling. Amen? Pero kung patuloy na nagkakasala ka, may karamdaman ka spiritual na karamdaman. Amen? Kumaliwanan ko ba? So, yung spiritual na kagalingan ay nagsisimula sa malinis na puso. Bakit naman ninyo kapag may malinis na puso ka, makikita mo ang Diyos. Matthew chapter 5, verse 8, di ba? Kapag may malinis na puso, makikita ang Diyos. Makakasama niya sa kanyang bahagian para sa buong mga. Kaya, pang-lima, pagtanggap ng komunidad, lima pong community na ito, lagi na dyan, at gagawin ng mga lingkod ng Diyos. Kasi gagabayan ka. Kaya marami kang present sa prayer meeting. Dito po ang komunidad na ito, ha? At gagabayan ng mga lingkod ng Diyos. Andin mga elder niyo. Diba? Gagabayan kayo. Lima po din sa mga elder po, mga kapatid. Sabi nga sa Galatians chapter 6, verse 2, magtulungan kayo sa pagdadala ng Panginoon. Hindi mo kaya mag-isa yan. Lumapit ka ng mga elder, magpapaway ka, para magpumpayan ng buhay mo. Ito, kaya po, so, sa suporta ng kapwa, mananampalataya, mas napapadali ang pag-ilog. Diba, kung minsan, kung may kalalaman, kami tulutulong sa iyo, umatuloy ka dito ng mga wala. Sulit, ang maaaring pinihintay lang ni Lord na may tulutulong sa iyo kapwa, no? Na para nakikita niya ang komunidad ay natulutulong. Yan, di ba? Gusto na maging close kayo. Di ba? Di ba pag may karamdaman dito, pinupunta sa bahay, continuing to pray. Kaya ang Diyos ay hindi po lang healer of the body,
to the restorer of the soul. Yung nagpapatawag siya ng kasalanan. Ang pananampalataya susi upang makaranas ng tunay na kagalingan, hindi laging agad-agad, pero laging may layunin po ang ito. Hindi layunin. Kaya mo sa panahon ng karamdaman, kasakit o pagkalumog, lumapit po tayo kay Jesus na may pananam sa lagpayan. At sa Kanya matatagpuan natin ang halaga ng ilong ko. Ayan, 5. Amen? So, yung po ang gagawin natin, no? Mga hakbang tungo sa buong kagalingan po. Paglapit sa Diyos, ng panalangin, pananampalataya sa kapangyarihan ni Jesus, tanggapin ang kalooban ng Diyos kahit hindi agad ang kagalingan, pag-amin sa kasalanan at pagsisisi, pagtanggap ng komunidad at gagawin ng mga lingkod ng Diyos. Kaya napakalaga ang my community. Ewan kayo umaksyon po sa community. Amen? Tingnan nyo, kapag mag-ihirap kayo sa baho, wala kang community. Bigla kayo nagkasakit ng daan-alam mo, pag nasa kala. Pero kapag may community, nabalik ka, dadalawin ka, at ipag-pinoy ka. Amen? So, ginagawa ni Lord po ang community. Amen? Kaya gusto niya kasi magkakasama tayo. Magtulungan. Di ko ba? Kaya po, ito, sinalaki natin ng kahibalang pagpapagaling po ng Diyos ay tanda ng kapangyarihan, pagmamahal, at layunin ng Diyos para sa tao upang siya'y maniwala, magbago, at magkaroon ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Amen? God bless. So, may tanong po ba? So, naliwanagan po ngayon ng ninyo. Isipan, kayo na may karamdaman. Amen. Dahil Diyos po kayo mabuti. Kaya gapon natin ang ating sarili. Alamin po, ano po yan pagmamahal ni Lord? Ano natin kayo? So, handa po natin ang ating sarili magkakasya. Tayo po yung pagkakagaling niyo o Diyos, na tunay kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na sa bawat lapit natin kayo, hindi kami mabili. Dahil ikaw ang Diyos na nagmamahal sa akin. Kaya ngayon kami umupo ka ng maayos. Dalhin mo ang presensya ng Panginoon. Dalhin mo ang yakap niya. Na lahat tayo niyayakap dito ngayon. Nakatunayan yung amin. Yakap ni Lord yan ng amin. Yung lamig. Yakap ni Lord yan. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo kapatid. Saan ka nasasaktan? Physical ba? Emotional? O baka spiritual? Nakatid mo ang physical na karamdaman, emotional na karamdaman, spiritual na karamdaman. May karamdaman ka bang matagal mo nang dinadala, na nahihirapan ka na parang wala nang pagkasa. Mga kapatid, nakikita na Diyos ang sakit na ito kasi mahal na mahal na niya. Nararamdaman niya ang bigat ng pasal mo dahil mahal na mahal ka niya. Hindi ka niya sinababayan. Meron na siya dakilang layo kung bakit hindi mo maramdaman ang gagalingan na ibig niya na ipagkalot sa iyo. At ngayon, inanya kita kapatid na tayo ay lalapit sa Diyos. Dahil siya naman ang maasahan, wala nang iba. Dahil siya makapangyarihan. Kalayakan doon ang mga kapatid, hindi kay tatahol ng Diyos dahil mahal na mahal ka niya. Bumiti mo, naitaas mong may kumain, para isang bata na humingi ng yakap sa akin.
ako. Nasasaktan na ako. Hindi ko na kaya mag-isa. Patawarin ako sa aking mga pagkakasala. Ito ang dahilan kung bakit ako ay nahihirapan sa buhay ko ngayon. Panginoon Diyos, lumalapit ako sa iyo ngayon na may pusong nagsisisi. Inaamay ko, Panginoon, na unang nasala sa isip, sa salita, at sa loob, at maging sa mga pagkakataong hindi ko nagawa ang dapat kong gawin. Pati kung namanulod ang aking mga nagagawang gawin sa aking buhay. Kaya narito, Lord, lumalapit sa iyo. Napatawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga kainan, sa aking pagbubuda, sa aking pagsubay sa iyong kalooban. Yung mga pagkakataon na pinili ko sa sarili ko kaysa sa iyo na madalas nakakalimutan kita. Pinili ko ang kasalanan kaysa sa kabanalan. Kaya nahiwalay ako sa iyo. Panginoon, nasasaktan ako sa aking nagawa at ayaw ko na itong balikan. Inisip mo ang aking puso, baguhin mo ang aking isip, at palakasin mo ang aking loob na talikuran ang kasalanan. Inisip mo ang kabukihan ko. Sige mga kapatid, lahat sabihin natin sa Panginoon. Usapin mo ang Diyos, pahingin mo ang puso mo. Inisip mo, Panginoon. Sa taos-puso mong paglahit sa Panginoon, paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanan, ilinis ng Panginoon ang puso natin. Kaya ngayon malaya tayo dudulog sa Panginoon
ng kagalingan kay siya naman ang dakilang maggagamot. Panginoon Jesus, ikaw ang dakilang maggagamot. Sa oras na ito, hinihingi po namin ang iyong haplos. Haplosin mo lahat ng aking mga kapatid na narito, O Lord. Haplosin mo ang kanilang katawan, ang kanilang puso, ang kanilang isip, at ang kanilang kaluluwa, O Lord. Pwede mo naman, O Lord, kung anong kanilang karamdaman. Sa bawat karamdaman, sa pangalan ni Jesus, magkaroon ng kagalingan. Sa bawat sugat ng puso, magkaroon ng kapatawaran at kapayapaan. Sa bawat takot at pangamba, mapalitan ng pananampalataya. Naniniwala kami na ikaw ang gumagawa ngayon, Panginoon. Kahit hindi namin nakikita, na hindi ka namin nakikita. Narito ka, O Lord. Kumikilos ka na sa bawat isa, O Lord. Pinagagaling mo ang aking mga kapatid. Sa oras na ito, I declare healing over your life. Hindi ka na alipin ng karamdaman, kapatid. Hindi ka na iyak ng sakit. Ikaw ay anak ng Diyos. At ang kagalingan niya ay dumandalo sa iyo ngayon dahil pinagagaling ka ng Panginoon. Manatili ka lang sa presensya ng Diyos. Dahil mo ay nangyakap sa oras na ito ay pinagagaling ka niya. Kaya mo niya aking kanya at kausapin mo siya. Humingi ka ng habag niya na pagalingin ka. Kung may luha ka, naluluha ka, hayaan mong pumatak yan. Dahil patid ng Diyos, gagamutin ka. Dahil ang bawat luha ay dinidinig ng Diyos. By His wounds, you are healed. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Galang na nagaling na pagkalumo sa aking mga kapatid. Jesus, na ikaw ang dakilang magkagamot. Mga rinahal kong kapatid, naniniwala ka ba na pinagaling ka na ng Panginoon? Sa pagtulog mo, pag-ibig mo ng kabag, nakamit mo ang kapatawaran at kagalingan mula sa napakabuting Diyos. Dahil siya ang Diyos na nag-alay ng buhay sa krus para tayo ay malubos sa ating mga kasalanan at makamit ang kagalingan at kaligtasan. Kaya ngayon, ako'y panalangin ko kayo para sa kanan ng kagalingan.